Thank you, Apple. Good morning po sa tanan. At before I share our word today, may papanoorin po muna tayo, no? Please, off the lights and let's watch this video. I've never met a person who was not successful that didn't have a great amount of self-discipline within their life. Self-discipline and being able to perform and being able to keep your life on schedule and being able to keep commitments and promises and meet deadlines is essential to success. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. Look, if you're going to become a concert pianist, there's going to be several thousand hours of extraordinarily disciplined practice. That's the imposition of order on your potential, let's say. But what comes out of that is a much grander freedom. And so in virtually every freedom that you have in life that's true freedom is purchased at the price of discipline. Discipline is the root of all good qualities. But you have to absolutely apply it to things outside of just waking up early. It's everything. It's working out every day, making yourself stronger and faster and more flexible and healthier. Discipline is training. If you change your mindset and really focus it on what discipline really is, you start to welcome discipline. You welcome self-discipline into your life. I don't want nothing to control me but me. And so I got to put myself under extreme discipline to make sure I'm free. So when people see me, you get up at 3, you don't drink, you don't smoke. I'm not doing that because I think I'm better than nobody else or I think you're going to go to hell because you had a drink. I want to control, I want freedom. And for me, disciplining myself means more freedom. If you don't work out, you don't get a muscle, right? Right. So I always tell people there's a daily practice like priming. If you don't do that, if you get up and you just have no discipline whatsoever, you get no value of anything. And diets don't work when you don't do them. Exercise doesn't work when you don't do them. But most of the people have some experiences that they want to shift. And once you shift those things, your whole life changes. But life is constant growth. My life isn't here because I went to one seminar one time and now my life is fit for life. I work out, I train my mind, I train my body, and it becomes a lifestyle. Basic fundamentals being applied over and over and over and over again. Getting up a certain time, doing certain things, cooking your meals, walking through the disciplines, keeping the checklist, and staying on top of them. Those are the things that, you string them together, start to create a day of efficient action. The more likely you are to string those days of efficient action together, the more likely it will be that you can set up your own success. It's about facing your fears. It takes discipline to face your fears so you can conquer them. And that's what discipline is. Discipline means taking the hard road, the uphill road, to do what's right. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. I think nagbigyan na tayo ng glimpse kung ano yung ating pag-uusapan today. Ang title po ng ating topic is God's Loving Discipline. Before that, let's pray. Yuko muna tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po for being always with us every day. And nandito na kami sa level na ito, but we don't know what to do. What's next? Lord, thank you for the whole week, for guiding us, protecting us, providing for us. And ito na naman, Lord, panibagong linggo na naman. We pray for complete guidance. And as I share your word, Lord, about discipline, anoint your servant. Just want to focus only to you, Jesus. Holy Spirit, let your will be done today. Salamat po in Jesus' name, and everybody say, Amen. So God's loving discipline. I have a question to you.
Kapag naririnig natin yung word na discipline, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Yan. Maybe some of us here, discipline is like eating healthy foods and getting exercise. Tama? Nako, pag disiplinado ka, kailangan kakain ka ng mga nutritious foods, bawal ka na sa mga tusok-tusok dyan sa labas, and you are consistent doing your exercise. Or maybe some of us are thinking prayer and reading of scripture, it's a discipline. Or pwede rin ang iba sa atin, discipline, pastor, is a punishment. Sino dito yan? Merong ganyan. No? Pag nadidiscipline ka, iniisip natin ito ay parusa. You know, in the Bible, meron pong patungkol sa disiplina dito, no? Our text is from the book of Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. It is written here, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord's discipline the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who have disciplined us, and we respected them for it. They disciplined us for a little while as though they thought best. But God's discipline us is for our good, in order that we may share in His holiness. And no discipline seems pleasant at time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Praise God. Now, if you will study this, the book of Hebrew, atras ka ng onte, mababasa mo dyan sa chapter 11, it is about the man and woman of God in the Bible. Tinatawag yan as the Hall of Faith. Sa mundo, meron tayong Halls of Fame. Tama? Pupunta ka sa ibang bansa, may mga stars doon, kung sino yung mga sikat. Meron silang Hall of Fame. Sa Bible po, meron din. It's called Halls of Faith. And if you can see, all people of God in the Bible were disciplined by God. Nagsimula ito kay Adan, Eve, kay Abel, kay Cain, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, marami pa, Samson, David, Samuel. Now, halos tanan ng man and woman of God in the Bible ay nakaranas po ng disiplina sa Ginoo. Question: sino dito ngayon ang nakakaranas ng disiplina ni Lord? Taas ang kamay. Parang ang onti lang ah. Sige po, let's be honest, taas ang kamay. Okay. Now, according to the book of Hebrews, what is God's discipline? Yan. Ano ba ang disiplina ng Diyos? According to the book of Hebrews, no? We will focus here. In Hebrews chapter 12 verse 5b, sabi po, "My son, do not make light of the Lord's discipline." Ginuhitan ko po yung word na light here. Anong ibig sabihin ng light? Okay? Anong ibig sabihin ng light? Magaan. Very good. Now, anong kabaliktaran? Anong ilaw? Anong kabaliktaran ng light? Ng magaan? Mabigat. So meaning to say, heavy.
Listen, let me be honest to you, church. Ang disiplina ng Diyos, sorry for the word, hindi siya light. Mabigat. Hindi siya magaan. Okay, kung akala mo na kay Lord ka, hindi, pag na kay Lord na ako, pastor, okay na ako. Hindi, pag nag-church na ako, okay na ako. Pwede. Pero sabi ng Bible, God's discipline is not magaan. Another verse. What is God's discipline? Hebrews chapter 12, verse 7a. Sabi, endure hardship as a discipline. So what is hardship? Hardship, according to Merriam Dictionary, it means adversity, difficulty, or hardness. Ibig sabihin sa Tagalog, hardship is mahirap. Kanina mabigat, pastor, grabe man na. Yes. Pangalawa, mahirap. Are you familiar with games here? Taas ang kamay ng mga nagi-games dito, no? Ako, gamer din po ako nung araw. At sa games, may mga stages. Tama? May mga stage 1, level 1. Yun na nga lang yung mga brick game, may mga level yan, level 1, level 2, level 3, no? Hindi nyo napansin, pahirap siya ng pahirap. Now, let me give you an example here. Nung tayo ay baby pa, ang ating concerns ay dede lang. Tama. Si Pablo, walang yan, pagkagising lang niya, no? Kaya matutulog yan, walang iisipin yan, kundi ang gusto lang niyan, dede! Pag tayo ay medyo tumatanda ng onte at ikaw ay nagkakaroon na nag-aaral ka na, ang concern mo na is what? Pang tuition fee or baon. Kapag ikaw naman ay graduate na, ang concern mo trabaho na, budgeting na. At dumadating yung time na naghahanap ka na, medyo tumatanda ka na ng onte, naghahanap ka na ng makakasama mo sa buhay. Ang concern mo ngayon, namimili ka na, sino ba? Siya na ba? Or kapag ikaw ay nagkaroon na you're in a marriage life, which in my season today, iba na yung concern mo. Pahirap na ng pahirap. Hahanap ka na ng makakain mo araw-araw, paano mo na iti-training paano kayo magtutulungan bilang mag-asawa, yung budgeting nyo, paano mo aalagaan yung anak mo, paano mo sila iti-training, and hardship na. Di ko ba alam kung ano yung mga hardships na na-experience ng mga advanced in age sa atin? I don't know. Pero kada stages of life, hindi siya madali. Sabi ng Bible, hardship. Are you still there? What else? Sabi ba ng Bible, what is God's discipline? Hebrews chapter 12, 11a. Now, discipline seems pleasant at the time, but, sabay nga tayo, 1, 2, 3, go! It's painful. Ibig sabihin, masakit. Tanong, sino dito ang nasasaktan? Alam niyo po, dito sa mundo, masasaktan ka. Pastor, bakit nasasaktan ako? Simply, kasi tao ka. Robot nga, nasasaktan eh. Yung mga laruan, yung mga truck nga ni Pablo, nasasaktan. Di ba? Pag hinahagis ng mga bata. Kotse nga, nasasaktan ka kapag nabangga eh. Nasugatan, di ba? Aray! Alam mo, gasto eh. Same with us. Tayo din. Tao tayo, masasaktan ka talaga. At kahit saan ka pumunta, masasaktan ka. Whether you are in work,
Or pwedeng nasa school ka, even you are inside the church. Sorry, masasaktan ka. Tanong, sino po dito yung nakaka-experience niyan? Pakisabi sa katabi mo, ouch. So anywhere pala ito. Walang sinabi yung Hebrews, not discipline seem pleasant. Sabi, at that time. Hindi sinabi dyan na, pang grade lang, gantong grade lang yan, pang time of student lang yan, pang time of young professionals lang yan, pang time of marriage. No, sabi, at that time. Ibig sabihin, every time. So ngayong alam na natin na ang disiplina ng Diyos mabigat, mahirap, masakit. Now, what is the word discipline? So in the passage here in the book of Hebrews comes from the Greek word paideia. Everybody say paideia. It means to train, to teach, and to instruct. So ganyan pala yung discipline. It's paideia. Hindi pala ito may gusto lang ni Lord na disiplinahin ka. Hindi pala ito para mapahiya ka, matuto ka. Hindi. Sabi, it's part of your training. It's for you to teach, for you to instruct. Now, I'm going to you today. I'm going to show you a picture. I-guess nyo po kung sino ito. First is, who is this? Ha? Yung iba, hindi kilala. Si Michael Jordan ba na? Kobe. Buhay pa yan? Hindi na, no? Bakit ko nakita ito si Kobe? Kasi may something kasi sa kanya na nagustuhan ko. Si Kobe Bryant, as an athlete or basketball player, syempre may court yan sila, no? Nung bata pa daw siya, nagtitraining siya. Nagbabasketball siya. Alam mo, mas maaga pa siya sa janitor. Isipin mo, pupunta siya sa court. Di ba ang gagawin ng mga maglilinis ng court, lilinisin nila yon? Si Kobe hindi. Aagahan niya, madaling araw, pupunta na siya dun sa court. Okay. Tingnan mo yung daily in-season schedule nito ni Kobe. Meron ba akong picture dyan, Rona? Ito yung daily season niya, no? 4:30 a.m. to 6 a.m. workout na yan. O, tanong, anong ginagawa mo ng 4:30 to 6 a.m.? Ha? Patulog pa lang, Mina, Pastor. Patulog pa lang. So siya, nag-workout na. 7 to 9 a.m., nagba-basketball, skill work na to. 11 to 12:30, may team practice. 2 to 4 o'clock, personal skill training na naman. 6 to 8 p.m., evening session. Film study, nag-aaral sila. At ang sabi, this is daily. Tanong, ano yung daily mo? Basta atin, no? Gusto ko maging ganito, Pastor, gusto ko. O, tanong, anong daily mo? Pastor, I want to become successful. Okay, anong daily mo? Anong ginagawa mo sa oras mo? I want to become great. Okay, okay yan. What's your dream? Okay yan. Tanong, ano yung dailiness mo? Next person, who is this? That's my uncle. Hindi, joke lang. Tanong, anong ginagawang training ni Manny Pacquiao? Makikita mo yan, nagja-jogging yan. Madaling araw pa lang yan. So makikita naman natin yung kanilang mga trainings. And next, para fair naman tayo sa mga babae, sino to? Miss?
Miss Universe. Hindi ko na rin kilala, no? Pinahanap ko lang kay Rona. But look at the discipline of this Miss Universe. Tingin mo, paano yan sila kumakain? Paano sila natutulog? Paano nila inaayos yung kanilang oras? Paano sila nag-iisip? Now, there's a common with these people, no? They are trained by their coaches. Meron silang mga mentors, meron silang mga managers, may mga nagtitraining sa kanila. For them, para lumabas yung kanilang potential. Now, going back to our topic, discipline is an essential part of the bonding relationship between a parent and a child. Now, what is the purpose of God's discipline to His people? Pastor, anong purpose ba? Bakit ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Okay? Number 1, God's discipline demonstrates His love for us. In Hebrews chapter 12, 6a, sabi po dito, because the Lord discipline the one He loves. O again, Pastor, bakit ako nadidisiplina? Bakit nakakaranas ako ng mga masasakit ngayon? Bakit painful? Bakit mabigat? Bakit masakit? Bakit mahirap? Sabi ng Bible, the Lord discipline the one He loves. So kaya pala tayo dinidisiplina ni Lord. Simply because He loves you. Question. Love ko ba si Pablo? Love ko ba si Nasha? Yes. Paano ko masushow yung pagmamahal ko sa kanila? Didisiplinahin ko sila. Although, some parents, iba-iba tayong treatment, no, sa ating mga anak. Ako kasi, ang background ko is military, no? My lolo is army. Daddy ko ay may police and architect. So iba yung background ng kinalakihan ko. Sa inyo ganun din. Yung parents nyo, depende. But the common here is yung mga magulang natin, dinidisiplina tayo because simply love ka nila. So it's same with us. God's discipline ay pagpapakita na mahal ka niya. Magtaka ka na kung hindi ka dinidisiplina ni Lord. Doon ka magtaka, Pastor, bakit ganito lang yung buhay ko? Bakit parang wala nangyayari sa buhay ko? Parang petics lang ako, Pastor. Doon ka magtaka. Bakit? Kasi hindi ka love. Number 2, what is the purpose of God's discipline? Number 2, God's discipline confirms that we are legitimate sons and daughters. In Hebrews chapter 12, 8-9, sabi po dito, if you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. What is legitimate? Totoo. Sabi, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who had disciplined us and we respected them for it. How much more we should submit to the Father of spirits and live. Now, according to the Roman law, nung panahon na ito, ang illegitimate children daw po did not receive any inheritance or recognition that came with being a genuine child. According sa kanila, no, sa Roman law, kapag ikaw ay hindi legitimate child, hindi ka daw makakakuha, hindi ka makakatanggap ng mana or any recognition doon sa hindi mo naman magulang. At sa panahon natin, hindi na ganyan ngayon, no? So now, when we experience God's discipline, we can be encouraged that we are truly God's children.
Naalala ko po nung ako ay bata pa, sabi ko nga sa inyo, no, iba yung kinalakihan ko. Yung mami ko ay pag dinidisiplina ako, kakaiba. Ewan ko kung parehas tayo. Tawagin ako nun, Brentong! Brentong eh. No? Uwi. Pag ayoko pa umuwi, maglalabas ng espada yon. Alam mo ano yung espada? Walis o kaya hanger. Di ka pa uuwi? Once na nakita ko na yung espada na yon, uwi. Hindi ko alam bakit niya yun ginagawa sa akin, no? Maybe masyado na akong nasa labas, na-occupy na yung time ko masyado sa labas, nakakalimutan ko na mag-aral, nakakalimutan ko na maligo. So meron siyang concern sa akin na hindi ko maintindihan kasi nga bata pa ako. Now, ngayong nagkapamilya na po ako, alam nyo, na-appreciate ko yon, no? Sabi ko, siguro kung hindi ako nadisiplina ng magulang ko noon, hindi siguro ako ito ngayon. And same with you. Lahat tayo may mga kanya-kanyang ganito. No? So if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Now, when God disciplines you, He is treating you as His own children. Kaya pala tayo dinidisiplina ni Lord. Kasi nga, anak ka niya. Meron daw tayong mga kanya-kanyang magulang. Human fathers, mothers, di ko na alam yan, pero meron tayong ganyan. Pero ang pinakatotoo o ang pinakapunot dulo na magulang natin, sabi, it's God the Father. And that is, God is our perfect Father. May mga imperfects tayo, no, sa ating mga magulang. Tayo din. Pero sino ba yung perfect? It's God. At ang sabi, kaya ka dinidisiplina because God is treating you as His children. Listen, magtaka ka ngayon. Bakit, pastor, hindi ako nadidisiplina? Baka hindi ka anak ni Lord. Ang hirap naman, pastor. Ang daming bawal, ang daming rules, kailangan maghintay, kailangan ganito. Bakit? Kasi anak ka ni Lord. Sad to say, no, marami pong mga magulang na pinabayaan na lang yung kanilang mga anak. Si Lord hindi ganun. Ayaw niya na yung kanyang mga anak palaboy-laboy. And noon, ganyan tayo. Kung saan-saan lang tayo pumupunta. Wala tayong rules, wala tayong law. Kung anong gusto mo, go! Pero buti na lang ginawa ni Lord. Hinatakabalik ni Lord sa kanya. Kasi nga, anak ka niya. Number 3. God's discipline is meant to help us achieve our best. God's discipline is meant to help us achieve our best. Hebrews 12:10. They disciplined us for a little, while as they thought best. But God disciplined us for our good, in order that we may share in His holiness. Kaya pala dinidisiplina ng Lord, kaya pala tayo dinidisiplina ng Diyos, kasi nga gusto niya tumaas yung level mo. I love it! Kasi hindi ka lang daw gusto ni Lord na nandyan lang yung level mo. Gusto ni Lord mag-grow ka pa. Paano? Dinadaan niya ito sa disiplina. Okay, ganun pala si Lord bilang isang Diyos natin, bilang isang tatay natin.
Dinadaan niya yung growth mo, dinadaan niya yung best version mo. Saan? Sa masakit. So God's discipline, it is always right and good for us. And discipline may not be enjoyed, but it brings great reward. So if you want the best, increase your ability to be the best. So our God is like a coach. He's like a pastor. He's like a good father who pushes us to our limit. Anak, sige pa, kaya mo pa yan. Lord, ayoko na, quit na ako. Ang hirap dito. Ginagawa ni Lord, hindi, push diyan ka lang. Lord, ayoko na talaga. Sa bunutan kita, bumalik ka. Ang ganda ng word na ito, ano po? Let's show it her. Champions don't become champions in the ring, but he is champion in his daily discipline. Ulitin ko po. Champions don't become champions in the ring, but he is champion in his daily discipline. Nakakita na kayo ng mga champion na tao? No? Makakita tayo na mga, champion to ah. Hindi pala sila naging champion dun sa ring. Hindi pala sila magaling dun sa ring. Actually, kaya sila ganon. Resulta na lang yon ng ginagawa nila araw-araw. And I love it. Diba? If you will see the athletes, if you will see mga known people, kaya sila nandun. Kaya sila naging GOAT. Kaya sila ang galing. Kaya sila naging successful. Wala nang ginawa yun kundi idisiplinahin yung sarili. Wala kang nakitang champion na puro marites. Wala kang nakitang champion na puro sinisiraan yung mga ibang tao. Pinupuna yung mga ibang tao. Hindi champion yun. Yun yung mga losers. Bakit? Wala na, naangatan na sila eh. Ang gagawin nila, pag-uusapan ka, pok. Hila pa ba, pok, pok. They are losers. But the champions, wala nang ginawa yan. Training yan. Hirap niya, masakit yan, mabigat yan. Pero maya-maya, andun na sila sa ring. And they are champions. So God's discipline us for us to reach our potential. Ganun pala si Lord. Bilang, akala mo, ikaw na yan. Tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo. Yan. Akala mo yan na yan? Hindi pa po. Honestly speaking. Alam mo, I'm excited. Lagi kong sinasabi sa inyo to, no? I'm excited to see who you will become. At kung ako excited doon, how much more yung pinakatatay natin? Ako din, no? If I see Pablo, if I see Nasha, hindi ko man alam kung sino sila magiging, pero excited ako doon sa best version nila. Ikaw din ganun. Kaya lang, bago lumabas yung best version mo, bago lumabas yung potential mo, ang gagawin ni Lord, didisiplinahin ka muna. Sino dito gusto makuha yung best version ng buhay niya? Taas ang kamay. Pakisabi sa katabi, discipline. Alright? Number 4, last, God's discipline results righteousness and peace. God's discipline results righteousness and peace. Hebrews 12:11. Now, discipline seems pleasant at the time. Ganda. Now, discipline seems pleasant. Sabi, but, go, sabay-sabay tayo, painful.
Para nagtuloy later on. However, it is produce a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ito na yung maganda ng discipline ni Lord. Hindi lang pagpapakita na love ka niya. Hindi lang pagpapakita na totoong anak ka niya. Hindi lang pinapalabas yung potential mo. Pero ito ay magre-resulta ng kabutihan at kapayapaan sa buhay mo. So the result of discipline makes the pain worthwhile, but a quiet harvest of right living. Ito yung gustong-gusto ko kay Lord. Masakit. Ang hirap. Ang bigat. Pero ang maganda, tama yung buhay mo. Tama yung buhay mo. Hindi ka nagpapanik. Relax ka lang. Nothing to worry. There's peace. Hindi mo kailangan makipag-competition. Diba? Maraming tao, nakikipag-competition, may gustong patunayan eh. Pero yung mga totoong anak ni Lord, wala lang. Relax lang. Tama yung ginagawa nila at ito maganda. There's peace. I love the word peace. So when discipline cleans up in our sin in our lives, it moves on the pathway towards righteousness and holiness. Ito yung maganda sa discipline, nililinis ka niya. No? Inaayos niya yung buhay mo. Anak, iwanan mo na yan. Anak, tigilan mo na yan. Anak, tama na yan. Masakit. Sabi nga painful oh. Pero maya-maya, pag nagagawa mo na, natitraining ka na, nadidisiplina ka na, it will result in righteousness and peace. Now, as we end, ngayon nalaman na natin anong purpose ng discipline ng Diyos. Ulitin natin, number 1, God's discipline demonstrates His love for us. Number 2, ano yun? God's discipline confirms that we are legitimate children of God. Number 3, God's discipline is meant to help us achieve our best. So, gusto pala ni Lord yung best mo. Makuha yan. And number 4, God's discipline results righteousness and peace. What are we going to do when God discipline us? Dito po ako mag-end. Anong gagawin natin ngayon kapag dinidisiplina ka ng Diyos? Are you ready? Isa mo na malakas sa palakpak para kay Lord John. Alam mo, nakakatawa, no? Kaya lang, syempre, sabi ko nga sa inyo, galing kami Pigkawayan, no? Nagkaroon kami ng reunion. So, yung mga kapatid ni Mami Mercy, nagkita-kita sila. While me studying, no, Lord, ano pong gusto mong i-share? So, ito na nga yun. Discipline. Now, what are we going to do when God discipline us? 4 bagay, 4 na bagay lang po ito. Letter A, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Ang hina. Parang na-forget niyo na. Sige, 1, 2, 3, go. Okay, do not forget. Kapag dinidisiplina ka ni Lord, ito, huwag kang makalimot. Verse 5. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Ganda ng Bible, ano? Alam niyo po, sa buhay natin, dito sa mundo, gusto naman talaga natin laging may blessings. Amen. Pero kapag discipline na, masakit na, mahirap na, mabigat na, nakakalimot ka na. Wag daw po ganon. Kapag dinidisiplina tayo ni Lord, importante na huwag kang makalimot. It is a great reminder for us that do not forget. Ito, ang ganda na sinabi ng Hebrews, oh. Have you completely forgotten this word of encouragement? Alam mo ang problem o concern ng mga believers, makakalimutin. Madali na lang natin kalimutan si Lord kapag ayan na, sufferings na.
Madali na lang natin iwanan si Lord kapag, ayan na, ang dami na. Please, wag ganon. Sabi, do not forget. Wag kang makalimutan. Hindi mo nga nakakalimutan yung blessing ni Lord sa iyo eh. Tapos, nung masasakit na, mahirap na, kinakalimutan mo na siya. Do not forget. Letter B. What are we going to do when God disciplines us? Do not take discipline lightly. Verse 6a, my son, do not make light of the Lord's discipline. Meaning to say here, the discipline of the Lord, we must take it seriously. Yung disiplina ni Lord, hindi ito joke lang. No, kapag dinidisiplina ka ni Lord, hindi ito yung parang nagtitrip ka lang. We must take it seriously. Ano bang tinuturo sa akin, Lord? Bakit ko ba nararanasan ito? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit nagiging ganito yung finances ko? Lord, bakit ganito yung married life namin? Lord, bakit ganito yung attitude ko? Bakit ganito yung treatment ng tao sa akin? Sa pag-iisipan mong mabuti yun. No? Aayusin mo yun, at seryoso yun. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, ulit at ulit pa rin. Kaya sabi ng Hebrews, do not take it lightly. Ibig sabihin, yung discipline ni Lord mabigat. At yung mabigat na yan, hindi mo basta-basta yan kung ano-ano ang gagawin mo. Siseryosohin mong mabuti yan. At dito sa mundo, seryosohan ito. No? Yung walk natin kay Lord, this is serious. Mukha lang tayong, hi, ano po. Pero this is serious. Bakit? It's for your future. It's for your family. It's for your next generation. Yung ginagawa natin dito sa mundo, hindi ito laro. At yung disiplina ni Lord, hindi ito laro. That's why, do not take it lightly. Ba't ang seryoso niyo? Letter C. Malapit na tayo matapos. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Do not lose heart. Verse 6b. And do not lose heart when He rebukes you. Okay, church, listen. Do not become discouraged kapag sometimes nire-rebuke ka ni Lord. And, masakit mag-rebuke si Lord. Ikaw ba, Pastor Brent, nare-rebuke ka ni Lord? Opo. And I think, nasa season ako ng rebuking ngayon. Ang sakit. Ang sakit. Kaya lang sinasabi ni Lord, do not lose heart. Do not be discouraged. So discipline is a form of training from God. Discipline is a heart cleansing. Kasi maraming pumapasok sa puso natin na hindi galing kay Lord. At ayaw ni Lord nun. Kasi anak ka na niya eh. Kaya ang ginagawa ni Lord, dinidisiplina ka niya para yung puso mo tama. At kapag ginagawa ni Lord yun, do not lose heart. Ano ka ba naman, Lord?
Ano ba naman yung mga tao dyan? Hindi siya ganun. Hindi ito yung kapag nadidisiplina ka na, kapag mahirap na, alisan na. Hindi lipatan na. Ay, hindi ayawan na to. Hindi siya ganun. May binabago sa'yo si Lord. Dinidisiplina ka ni Lord. Hindi si Lord yung problema. Okay? Hindi ang church. Ang problem or ang concern, ayaw mo magpadisiplina. So sa walk daw natin kay Lord, sa journey daw natin kay Lord, baguhan ito ng puso. Linisan ito ng puso. At ilalabas ni Lord kung ano ba talaga yung laman ng iyong puso. Kaya kapag dinidisiplina ng Diyos, huwag mawawalan ng gana. Proverbs 12:1. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction, sorry for the word, is stupid. So kapag ang tao daw, love niya ang disiplina, dun siya natututo. O tanong, ano yung pinakamasakit na naranasan mo? Ano yung pinakamahirap na naranasan mo? Ano yung pinakamabigat na naranasan mo? Hindi ba't dun ka natuto? Believe ako sa mga pastors, great teachers, mga successful people, magaling sila mag-advise. Pero yung pinakamasakit at pinakamatututo ka, yung mahirap na karanasan mo. And last, letter D, endure hardship. Verse 7. Endure hardship as a discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? The word endure here in Greek word is hupomeno. The definition is stay under. Let us show the picture, please. The definition is stay under, remain, undergo, o persevere. So kapag may disiplina pala si Lord, lumalabas, let's endure it. Remain. I-undergo mo yon, i-persevere mo yon. Because knowing that God is disciplining you because He loves you. Discipline is required for growth, and it is a sign that you are the child of God. And suffering is the training ground for Christian maturity. It develops our patience and makes our final victory sweet. And no discipline is enjoyable while it is happening. Tama, no? Walang disiplina na, ang saya-saya. Wala. Lahat daw it's painful. Last verse in James chapter 1, 2-3. Ganda din ang sinabi ni James, the brother of our Lord. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and lets perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lack anything. So instead of trying to reject the Lord's discipline, we would do better to seek God's counsel. Na Lord, what are you teaching me?
imbis na magtampo, imbis na mawala, imbis na magtanong, mag-question sa Diyos, pinakamagandang gawin mo, Lord, what are you teaching me? As I end, imagine walang disiplina ang isang tao. Sige. Pangalawang imagine. Imagine ninyo, dito sa mundo, walang disiplina. And you know, one thing I realize, no, kahit masyado naman talagang disiplinado ang isang tao, we're still in the world. Ang lugar lang, the perfect place and the perfect people who are disciplined is nandun. So kaya pala, dito pa lang, tinitraining na tayo ni Lord. Dinidisiplina ka na ni Lord. Para pag nagkita tayo one day, haharap ka sa Kanya. Lumabas yung best version mo. One day makikita-kita tayo kasama si Lord at mga man and woman of God in the Bible. They will see you. Tayo ka doon. Tinitingnan ka pa lang nila. Alam nila kung paano ka dinisiplin ng Ginoo. Kaya wag natin, wag natin parang isipin na kapag may mga ganito tayong nararanasan, ano ba naman yan si Lord? Lord, bakit lagi na lang ako? Lord, bakit kami na lang lagi yung camera mo? No. Hindi ganun si Lord. Kaya, laging ikaw. Kasi sinabi na ng Bible, unang-una, kasi love ka niya. Pangalawa, bakit ikaw lagi? Bakit may disiplina lagi? Kasi nga, anak ka niya. Pangatlo, bakit di ako lagi, Lord? Kasi nga, gusto pa ni Lord lumabas yung potential mo. Gusto pa ni Lord lumabas yung best version mo. At kaya ka dinidisiplina. Kasi gusto ng Diyos, ikaw ay maging totoo, maging righteousness, at lumabas yung peace sa buhay mo. That is God's loving discipline. Tatayo tayong lahat. Let's all pray. Hallelujah. Siguro let's sing a song, Now, it's about time, to close your eyes. Huwag mo nang intindihin yung katabi mo. It's between you and God today. Now, let me remind you again, walang disiplinang magaan. Akala mo, kapag na kay Lord ka na, magaan na. Sometimes, yes. Pero sometimes din, no. Pangalawa, God's discipline is hard. Mahirap. Pero alam mo, kaya mo. Tandaan,
Walang ibibigay na stage sa'yo si Lord na hindi mo kaya. Kada stages, kada test na ibibigay niya sa'yo, mahirap. Pero alam mo, kaya mo. Sa stage na yan, hindi ka pababayaan ni Lord dyan. Third, the discipline of God is painful. Masakit. Masasaktan ka talaga. At dyan, kapag nasaktan ka na, marami kang matututunan. Maraming mababago sa iyo. Maraming sagot dyan sa tanong mo. Right now, I give you time to pray to our God, to our Father. Hindi ko alam kung ano yung discipline ang nararanasan mo ngayon. Sa school, sa trabaho, sa business mo, sa ministry mo, saan ka mang field nilalagay ng Diyos ngayon, I understand na nahihirapan ka din, na nabibigatan ka din, masakit din. Pero God, thank you for your word today. Kaya pala kami nakakaranas ng ganito. Because you love us. Kaya ka pala dinidisiplina ni Lord. Because He loves you. Second, God discipline as a demonstration that you are a legitimate son and daughter of God. Huwag kang mag-alala kung wala ka ng magulang. Huwag kang mag-alala if there's, sa ating magulang, there's an imperfection. We have God. We have God the Father. At yan, sinasabi niya na, anak, ikaw ay totoong anak ko. Third, kaya ka pala dinidisiplina ng Diyos. Kasi gusto niya pang lumabas yung best version mo. Gusto ka pa niya mag-grow. Gusto ka pa niya mag-level up. Gusto ka niya kapag gumaling. Gusto ka pa niya tumalino. Gusto ka pa niya mag-mature. How? Idadaan niya ito sa disiplina. And last, number 4, kapag dinidisiplina ka ng Diyos, it will result to righteousness and peace. Ayan na, lumabas na yung gusto ng Diyos na buhay mo. Nakakamali ka kung ang success ay kapag mayaman ka, kapag marami ka na, if you're on the top. No. Walang sinabing Bible ng ganon. Gusto ng Diyos, if you are living in righteous life and living peacefully, that is one of the greatest gift of the Lord to you. Na mamuhay ka ng tama, mamuhay ka ng totoo, at mamuhay ka ng mapayapa. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for this
wonderful day. Thank you for your sweet presence. Thank you for your word. It reminds us again, Lord, na kaya pala kami nakakaranas ng mga ganito. Nakakaranas ng disiplina. It shows that you love us, that we are legitimate. You want us to see our potential while we're still living in this world, and resulting in righteous and peaceful life. Hallelujah. And right now, do we have new friends today? Okay. I think we have new friends, no? Can we invite here in front? Here in front. Sige, paano natin? Pwede ba palakpakan naman natin new friends today? No? Can we pray for her? Alam ko na actually she is one of the visitor na friend. Can you pray to them? Sige po. Ayan. Lay hands natin sila. Lord, maraming salamat po for your daughters here. Hindi sadya, Lord, na they are here. You know them. Alam mo ang kanilang nararanasan sa school, sa trabaho, sa pamilya. Thank you for your word. It's a great reminder for us, Lord, na do not forget. Huwag kami makalimot. Lord, do not lose heart. And always endure ano man ang aming mga nararanasan, Lord. And do not take us light yung mga discipline mo sa amin. Lord, may you bless, Lord, your daughters here in the name of Jesus. And we're excited, Lord, sa mga best version na gagawin mo sa kanilang buhay. In Jesus' name, amen. Taas natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. And may the Lord give you peace. Lord, thank you po. We pray for hedge of protection, provision, Lord, healing in the name of Jesus. Kung may sakit dito, Lord, we pray for complete healing. Lord, ako po, may sakit ako, Lord. Not feeling well ako, Lord. We pray for complete healing right now. Let the blood of Jesus flow. Maging yung mga nasa online namin, Lord, we speak healing in the name of Jesus. And Lord, thank you for your people. Thank you for your church, Lord. That your will be done always in our life. We love you, Lord. We praise you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise God and God bless you.